ating Earth ay nasa tamang distansya mula sa araw upang magkaroon ng mga kondisyon na kinakailangan para sa buhay. At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ito tinuturing na espesyal sa ating solar system. Narito ang 5 planeta na natuklasan ng mga siyentipiko. Number 1, ang planetang HD 897333b. Ang planetang ito or exoplanet ay matatagpuan sa labas ng ating solar system. At ito ay umiikot sa ibang bituin. Ang exoplanet na ito ay isang hot Jupiter, isang uri ng gas giant na may malaking sukat. Ngunit mas malapit sa kanyang bituin kaysa sa kung paano malapit ang Jupiter sa ating araw. Ang exoplanet na ito ay umiikot sa paligid ng bituin na matatagpuan sa constellation ng Vulpecula. Ang sukat nito ay mas maliit kaysa sa Jupiter, ngunit mas mabigat ito. Ang exoplanet na ito ay unang napag-aralan ng masusi gamit ang iba't ibang instrumento tulad ng teleskopo. Isang kakaibang katangian ng planetang ito ay ang kanyang kulay at ang kanyang atmosfera. Ito ay isang malupit na kulay asul na maaaring sanhi ng mga particular na aerosol sa atmosfera. Gayunpaman, ito ay hindi sinasabi na may tubig o ulap na exoplanet. Dahil malapit ito sa kanyang bituin, ay meron itong mataas na temperatura. At ito ay masusing pinag-aaralan ng mga siyentipiko at inuunawa ang kondisyon ng exoplanet na ito. Hindi ito direktang makikita sa ating mga mata, ngunit na-discover ito gamit ang mga instrumento. Number 2, ang planetang 51 Pegasi b. Ang planetang ito ay kilala rin bilang Bellerophon, ay isang exoplanet na unang natuklasan noong 1995. Ang pangalang Bellerophon ay isang pangalan na binigay sa planeta na mula sa bayaning Griego na si Bellerophon. Narito ang ilang kanyang impormasyon. Ang planetang ito ay natuklasan ng mga siyentipiko na si Michael Mayor at Didier Queloz gamit ang teleskopo sa Hauti Province Observatory sa Pransya noong October 1995. Isa itong uri ng exoplanet na mayroong mas maliit na mass kaysa sa Jupiter, ngunit mas mabilis ang pag-ikot nito sa paligid. Ang planetang ito ay gas giant na may mabigat na atmosphere at matindi ang temperatura dito dahil malapit sila sa kanilang bituin. Dahil malapit ito sa kanilang bituin, mayroon itong mataas ng temperatura at hindi maaaring tirhan ng mga tao. Number 3, ang planetang Gliese 436b. Ang Gliese 436b ay isang exoplanet na natuklasan noong 2004. Ito ay maaligid na sa maliit na bituin na kilala na red dwarf star na mas maliit na mass kaysa sa araw. Ang planetang ito ay klasipikadong hot Neptune na nangangahulugang ito ay may katulad na laki ng isang Neptune, ngunit mas malapit sa kanyang bituin kung saan mataas ang temperatura dito. Mabilis ang orbit sa paligid ng bituin nito. Ang lokasyon nito sa bituin ay nagreresulta ng mataas na temperatura o daan-daang degrees Celsius. Number 4, ang planetang WASP 121V or Vulcan. Ang WASP o exoplanet na ito ay natuklasan noong 2015. Natuklasan ito gamit ang wide angle search for exoplanet, isang network ground-based telescope na naglalayong tuklasin ng mga exoplanet. Ito ay umaaligid sa bituin na kilalang bilang WASP 121b, isang bituin na mas malaki at mas mainit kaysa sa ating araw. Ang exoplanet na ito ay malapit din sa kanyang bituin. Isa itong hot Jupiter din at isang uri ng exoplanet na may malaki-laking katulad ng Jupiter na tulad sa ating solar system na Jupiter, ngunit matatagpuan naman ng mas malapit ang kanyang bituin. Ang pangalan Vulcan ay mula sa mythology na Griego, ngunit ito ay kilala bilang pangalang palayaw lamang sa kanyang pangalan. Kilala rin sa pagiging isa sa pinaka
mainit na exoplanet ang natuklasang planetang ito. Ang temperatura sa kanyang atmosphere ay nasa libo-libong degrees Celsius. Ito ay dahil sa malapit na lokasyon nito sa kanyang bituin, kung saan ang energy ng bituin ay nakakaapekto sa kondisyon ng atmosphere ng planeta. Number 5, ang Kepler 186f. Ang Kepler 186f ay isang exoplanet na natuklasan ng Kepler Space Telescope, isang misyon ng NASA na layuning makahanap ng mga planeta sa ibang mga bituin sa labas ng ating solar system. Natuklasan ang Kepler 186f noong 2014. Ito ay isang exoplanet na may sukat na katulad ng ating daigdig at habitable zone. Maaaring may likas na tubig dito at likas na kalagayan na katulad din ng Earth. Ito ay maaligid sa kanyang bituin na may red dwarf star na mas maliit na mas malamig kaysa sa ating araw. Ito ay tinuturing na super Earth dahil mas malaki ito kaysa sa Earth natin. Ngunit hindi ito gaanong malaki kung ihahambing sa ibang exoplanet. Ang sukat nito ay nangangahulugang maaaring magkaroon ito ng buhay or katulad ng ating Earth na pwedeng tirahan. Bagamat mayroon itong ilang katangian na maaaring maging katulad sa ating Earth, hindi pa ito tiyak kung mayroong buhay. Ito ay pinag-aaralan ng NASA at hindi pa nila alam kung meron talagang nabubuhay sa planetang ito. Pero katulad nga ng aking sinasabi, maaari ding may buhay dito na nilikha ang Diyos. Kaya ang pag-aaral sa mga planeta ay nagbibigay ng mga halagang kontribusyon sa pagsusuri ng exoplanet at nagpapalawak sa ating kaalaman ng iba't ibang uri ng planeta sa ating galaxy.